Ngayon ay tatalakayin natin ang isang kaakit-akit at nakakaintriga na paksa, kung ano ang kalagayan ng mundo bago ang baha. Naisip mo na ba kung paano nabuhay ang mga tao bago ang malaking sakuna na nagpabago sa kasaysayan ng sangkatauhan? Ano ang klima, heograpiya, kultura, relihiyon, teknolohiya, moralidad, at espiritualidad ng mga naninirahan sa mundo bago nagpadala ang Diyos ng baha upang linisin ang mundo ng kasalanan? Sa video na ito, tutuklasin natin ang ilang katotohanan at misteryo tungkol sa antediluvian world, batay sa Biblia, at iba pang makasaysayang at siyentipikong mapagkukunan. Manatiling nakatutok hanggang tapusin na dahil magugulat ka sa mga matutuklasan mo. Bago ka magsimula, gusto kong hilingin sa iyo na mag-iwan ng like, subscribe to the channel, activate the bell para wala kang ma-miss na video, at i-share mo rin ang video na ito sa iyong mga kaibigan para matuto din sila higit pa tungkol sa kaakit-akit na paksang ito. Pumunta tayo doon. Ang unang katotohanan na kailangan nating malaman tungkol sa mundo bago ang baha ay na ito ay ibang-iba sa atin sa maraming aspeto. Isa na rito ay ang pag-asa sa buhay ng mga tao. Alam mo ba na ang mga tao ay nabuhay ng mas matagal bago ang baha kaysa pagkatapos, dahil ito ang Biblia? Sinasabi sa atin na ang mga patriarka na nabuhay bago ang baha ay umabot sa edad na daan-daang taon, halos 1,000. Halimbawa, si Adan, ang unang tao, ay nabuhay ng 930 taon. Si Seth, na anak ni Adan, ay nabuhay ng 912 taon. At si Methuselah, ang lolo ni Noe, ay umabot sa 969 taong gulang, na naging pinakamatandang tao sa lahat ng panahon. Si Noe, ang pangunahing tauhan ng kwento ng baha, ay nabuhay ng 950 taon. Ngunit bakit ang mga tao ay nabuhay ng napakatagal bago ang baha? Mayroong ilang mga teorya upang ipaliwanag ito, ngunit ang isa sa mga pinakatinatanggap ay ang kapaligiran ng Earth sa oras na iyon ay higit na nakakatulong sa mahabang buhay ng tao. Dahil sa isang layer ng singaw ng tubig na pumapalibot sa planeta, pinoprotektahan ito mula sa solar radiation at lumilikha ng isang mapagtimpi at mahalumigmig na klima sa buong mundo. Ang layer ng singaw na ito ay nabasag sa panahon ng baha, na nagiging sanhi ng malakas na pag-ulan na bumaha sa mundo. Pagkatapos ng baha, ang klima ay nagbago ng husto, nagiging mas malamig at mas tuyo, at ang solar radiation ay nagsimulang higit na makaapekto sa kalusugan ng mga tao, na binabawasan ang kanilang pag-asa sa buhay. Sa aspeto na nagpaiba sa mundo bago ang baha ay ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng banal at ng tao na aela. Bago ang baha na direktang nakipag-ugnayan ang Diyos sa ilang tao, tulad nina Adan, Eva, Cain, Abel, Enos at Noe. Ang Diyos ay nagbigay ng mga tagubilin, mga babala, mga pangako, at mga pagpapala. Hinatulan din niya sila at pinarusahan kapag sila ay nagkasala. Higit pa rito, sinasabi sa atin ng Biblia na, bago ang baha, nagkaroon ng pagsasama sa pagitan ng mga anak ng Diyos at ng mga anak na babae ng mga tao, na nagresulta sa paglitaw ng isang lahi ng mga higante na kilala bilang mga Nephilim. Sino ang mga anak na ito ng Diyos, ang mga anak na babae ng mga tao, at sino nga ba ang mga Nephilim? Ito ang mga tanong na nagdudulot ng kontrobersya at debate sa mga iskolar ng Biblia. Isa sa mga pinakakaraniwang interpretasyon ay ang mga anak ng Diyos ay mga fallen angel na naghimagsik laban sa Diyos at bumaba sa lupa upang makipagrelasyon sa mga babaeng tao, na mga anak ng tao. Ang di makadiyos na pagsasama na ito ay nagbunga ng mga Nephilim na hybrid na nilalang na may mga katangian ng tao at anghel na naging tanyag sa kanilang lakas, tangkad at kasamaan. Ang mga nilalang na ito ay naging responsable para sa maraming karahasan at katiwalian sa lupa na pumupukaw sa galit ng Diyos at sa kanyang paghatol sa sangkatauhan. Ngunit sino ang mga fallen angel na ito at bakit sila naghimagsik laban sa Diyos? Upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik ng kaunti sa panahon bago ang paglikha ng ang lupa. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na bago likhain ang lupa, mayroong Diyos na nagharing may kamahalan kasama ng kanyang anak, si Jesus. Nilikha din ng Diyos ang mga anghel, mga espiritual na nilalang na sumasamba at naglingkod sa Kanya. Sa mga anghel na ito, mayroong isang namumukod tangi sa kanyang kagandahan, katalinuhan, at kapangyarihan, si Lucifer, na ang pangalan ay nangangahulugang bituin sa umaga. Siya ang pinahirang kerubin na tumakip sa trono ng Diyos ng kanyang mga pakpak, na umaakay sa mga anghel at nagkakaroon ng daan sa banal na presensya. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Lucifer sa kanyang posisyon at ninais na maging kapantay ng Diyos.
Pinangungunahan ng pagmamataas, inggit at ambisyon at kumbinsido. Ikatlong bahagi ng mga anghel na sumama sa kanya sa paghihimagsik laban sa Diyos, gusto niyang pumalit sa lugar ng Diyos at sambahin ng lahat ng nilalang, ngunit ang Diyos, na may kapangyarihan at makapangyarihan sa lahat, ay hindi pinahintulutan na mangyari ito. Pinatalsik si Lucifer at ang mga rebelde na anghel mula sa langit at inilunsad ang mga ito sa lupa, ay nagsimulang tawaging Satanas si Lucifer, na nangangahulugang kalaban. At ang mga rebel angel ay nagsimulang tawaging mga demonyo na mga masasamang espiritu na kumikilos sa ilalim ng utos ni Satanas. Ito ang simula ng espiritual na digmaan, na ay isang paghaharap sa pagitan ng dalawang kaharian, ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ni Satanas, nang likhain ng Diyos ang lupa, at ilagay dito ang lalaki at babae, ginawa ayon sa kanyang larawan at wangis. Nakita ito ni Satanas bilang isang pagkakataon upang maghiganti sa Diyos at sirain ang kanyang gawain. Itinuring niya ang earth bilang kanyang nasasakupan at tiningnan sina Adan at Eva bilang mga mananakop. Upang linlangin ang babae at pagdudahan niya ang salita ng Diyos, ginamit ni Satanas ang ahas, isa sa pinakamatusong hayop na nilikha ng Diyos. Sinabi niya sa babae na kung kakainin niya ang ipinagbabawal na prutas, siya ay magiging katulad ng Diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama. Dahil sa kasinungalingan ni Satanas, kumain ang babae ng prutas at ibinigay din ito sa lalaking kasama niya, ay sumuway sila sa Diyos at nagkasala sa pagkawala ng pakikipag-isa sa Kanya at sa kanilang orihinal na kawalang kasalanan na wala din nila ang otoridad na mayroon sila sa lupa at ibinigay ito kay Satanas na naging prinsipe ng mundong ito. Mula noon, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at nagdala ng kamatayan, sakit, pagdurusa, sakit, karahasan, kawalang katarungan, pang-aapi, at paghihimagsik laban sa Diyos. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay naging isang kwento ng pagkahulog at pagtubos, labanan, at pag-asa ng paghuhukom at biyaya. Isa sa mga unang halimbawa ng kwentong ito ay ang si Cain at Abel, mga anak nina Adan at Eva, ay magkapatid, ngunit magkaiba ang ugali sa Diyos. Si Abel ay isang pastol at inialay sa Diyos ang pinakamagandang hayop mula sa kanyang kawan bilang isang sakripisyo. Si Cain ay isang magsasaka at inialay sa Diyos ang mga bunga ng lupa, ngunit walang katulad disposisyon ng puso na lulugod ang Diyos kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi kay Cain. At sa kanyang handog ito ang nagdulot ng galit at paninibuho ni Cain, na hindi tinanggap ang pagtutuwid ng Diyos at pinatay ang kanyang kapatid na si Abel sa parang ang Diyos na nakakaalam ng lahat at nakita lamang ang ginawa at hinarap siya ni Cain. Tinanong niya si Cain kung nasaan ang kanyang kapatid na si Abel. Si Cain ay mayabang at may kasinungalingang sumagot, "Hindi ko alam, ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid?" Nang magkagayoy sinabi ng Diyos kay Cain, "Ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ngayon ay sumpain ka mula sa lupa na nagbuka ng kanyang bibig upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Lupain, hindi ka na nito bibigyan ng lakas." Pagkatapos ay sinabi ni Cain sa Diyos, "Ang aking kasalanan ay mas malaki. Kaysa sa mapapatawad ngayon ay itataboy mo ako sa balat ng lupa, at magtatago ako sa iyong presensya. Ako ay magiging isang takas at palaboy sa lupa. At mangyayari na ang sinumang makasumpong sa akin, ay papatayin ako." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos na hindi mangyayari kung ang sinumang pumatay kay Cain, ay ipaghihiganti siya ng 7 beses, at nilagyan ng marka ng Panginoon si Cain, upang ang sinumang makasumpong sa kanya, ay hindi makapinsala sa kanya. Kaya umalis si Cain ang presensya ng Panginoon, at nanirahan sa lupain ng tango sa silangan ng Eden. Cain sa kabila ng pagiging isang mamamatay tao, at isang takas, ay hindi iniwan na walang mga inapo na pinakasalan niya. Isang babae na malamang ay isa sa kanyang mga kapatid na babae o mga pamangkin, gaya nina Adan at Eva, ay nagkaroon ng maraming anak na lalaki at babae pagkatapos ni Cain at Abel. Si Cain ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Enos at nagtayo ng isang lungsod na ipinangalan niya sa pangalan ng kanyang anak. Ito ang unang lungsod na naitala sa kasaysayan, na itinatampok ang nakabubuti at pang-organisasyong mga kasanayan ni Cain. Ang mga inapo ni Cain ay dumami, at ang ilan ay namumukod-tangi sa kanilang mga nagawa. Si Jabal ang ama ng mga nakatira sa mga tolda, at nag-aalaga ng mga baka. Si Jubal ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. At si Tubal-Cain ay isang
Panginoon ng lahat ng gawaing tanso, at bakal at sinaam ang tanging babaeng binanggit sa angkan ni Cain. Ang mga inapo ni Cain na ito ay nagpapakita na ang sangkatauhan ay lumawak at nag-iba-iba sa mga propesyon na nagbabago at ang sibilisasyon ay nagsasagawa ng mga unang hakbang, ngunit ipinakita din nila na ang sangkatauhan ay tumalikod siya sa Diyos at nagbigay kanyang sarili sa idolatriya, karahasan at imoralidad. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Lamech, na anak ni Tubal-Cain, ay ang unang poligamista sa kasaysayan na may 2 asawa, sina Ada at Zillah. Siya rin ay isang mamamatay tao na pumatay ng isang tao dahil sa pananakit sa kanya at isang batang lalaki. Dahil sa kanilang kalupitan, sinabi ni Lamech sa kanyang mga babae, "Pakinggan niyo ang aking tinig, mga babae ni Lamech, pakinggan niyo ang aking mga salita, sapagkat nakapatay ako ng isang lalaki para sa pananakit sa akin, at sa isang binata sa pananakit sa akin." Kung si Cain ay ipaghihiganti ng 7 ulit, si Lamech ay ipaghihiganti ng 77 ulit. Genesis 4:23 negatibo 24. Samantala, sina Adan at Eva ay nagkaroon ng isa pang anak, na tinawag nilang Seth, na nangangahulugang kapalit. Pinili nila ang pangalang ito dahil dumating si Seth upang palitan si Abel, na pinatay ni Cain. Ay ama ni Enos, na ama ni Cainan, na ama ni Mahalaleel, na siya namang ama ni Jared, na ama ni Enoch, na ama ni Methuselah, na ama ni Lamech, na ama ni Noe. Ito ang angkan ng mga anak ng Diyos na lumakad kasama ng Diyos at sumamba sa Kanya, na sumasalungat sa lahi ng mga anak ng tao, na naghimagsik laban sa Diyos at hinamak siya sa mga anak ng Diyos. Ay isa ang namumukod tangi sa kanyang pananampalataya at pagsunod. Si Enoch, sinasabi sa atin ng Biblia na si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos at nadinala siya ng Diyos nang hindi nakita ang kamatayan. Si Enoch ay ang lolo sa tuhod ni Noe at nabuhay sa isang panahon kung saan karamihan sa mga tao ay mayroon lamang mga tala ng kanilang kapanganakan at kanilang mga anak, ngunit si Enoch ay may ibang patotoo na nagpaalala sa kanya para sa kanyang pakikipag-isa sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Enoch ay nagpropesya tungkol sa paghatol ng Diyos sa masasama at kung sino ang nakalulugod sa Diyos sa kanyang pananampalataya. Siya ang unang tao na dinala ng Diyos at isang halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay sa mundong ito na naghahanap sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban. Ngunit si Enos ay isang eksepsyon sa gitna ng isang masamang henerasyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na bago ang baha, ang mundo ay pinangungunahan ng kasakiman, kasamaan at pagkakanulo, kung saan ang mga pamilya ay naging larangan ng digmaan at pinagsasamantalahan ng magkapitbahay ang isa't isa. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang lupa ay masama sa paningin ng Diyos at puno ng karahasan, at ang bawat imahinasyon ng mga pag-iisip ng puso ng mga tao ay patuloy na masama. Nakita ng Diyos na ang kasamaan ng sangkatauhan ay lumago sa lupa, at na ang lahat ng laman ay nagpasama sa kanilang daan. Ikinalulungkot ng Diyos ang paglikha ng tao at labis na nalungkot sa kanyang puso na nagpasya na sirain ang sangkatauhan mula sa balat ng lupa. Nilikha niya ang mga reptilya at mga ibon sa himpapawid, ngunit may isang tao na nakasumpong ng lingap sa mga mata ng Diyos. Ang taong ito ay si Noah. Si Noah ay patas at matuwid sa kanyang mga kapanahon at lumakad kasama ng Diyos. Si Noah ay may 3 anak na lalaki na walang anak, at si Japheth. Pinili ng Diyos si Noah upang maging tagapangalaga ng isang bagong simula para sa sangkatauhan at binigyan siya ng isang espesyal na misyon na gumawa ng isang arka upang iligtas kanyang pamilya at mga hayop sa baha na darating sa kanila. Ang arka ay isang espesyal na bangka na dinisenyo ng Diyos upang labanan ang tubig ng baha, na mayroon ito 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas. 1 siko ang sukat mula sa siko hanggang sa dulo ng daliri, humigit kumulang 18 gram. Nangangahulugan ito na ang arka ay humigit kumulang 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang lapad, at 45 talampakan ang taas. Nito ay may 3 palapag na may ilang loob, mga silid at bintana sa tuktok ng 1 siko. Ito ay may gilid na pinto na tanging Diyos lamang ang maaaring magbukas at magsara. Ito ay gawa sa gopher wood na isang lumalaban at hindi tinatablan ng tubig. Ito ay natatakpan ng bitumen sa loob at labas upang maiwasan ang pagpasok. Ito ay may kapasidad na maglagay ng humigit kumulang 40,000 mga hayop ng iba't ibang uri, pati na rin ang pag-iimbak ng sapat na pagkain at tubig para sa kanila at sa pamilya ni Noah. Ito ay isang obra maestra ng naval engineering at isang simbolo ng biyaya at awa ng Diyos.
Kinailangan ni Noe ng humigit kumulang 120 taon ang pagtatayo ng arka, ayon sa mga tagubilin ng Diyos. Sa panahong ito, nangaral din siya sa kanyang mga kapanahon, nagbabala sa kanila tungkol sa paparating na baha, at nanawagan sa kanila na magsisi. Gayunpaman, walang nakinig kay Noe. Patuloy silang namuhay na parang walang mangyayari. Kinukutya siya, at itinuring siyang baliw at panatiko. Hindi naniniwala na hahatulan talaga ng Diyos ang mundo ng tubig, yamang hindi pa umuulan sa lupa. Hindi nila alam na magbubukas ang mga bukal ng malaking kalaliman at ang mga dungawan sa langit, at tatakpan ng tubig ang buong lupa. Hindi nila alam na ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw sa gabi, at na sila ay mahuhuli sa pagtataka. Hindi nila alam na mayroon lamang isang pag-asa ng kaligtasan, ay pumasok sa arka. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa wakas ay dumating ang araw na sinabi ng Diyos kay Noe na pumasok sa iyo, at ang iyong buong bahay sa arka, dahil nakita ko na ikaw ay matuwid sa harap ko sa henerasyong ito ng bawat malinis na hayop ay kukunin mo ng 7. Ang lalaki at ang kanyang babae ay magkapares, ngunit sa maruruming hayop 2 ang lalaki, ang kanyang babae, gayon din sa mga ibon sa himpapawid 7 pares na lalaki at babae. Upang panatilihing buhay ang binhi sa balat ng buong lupa, dahil pagkatapos ng 7 araw ay magpapaulan ako sa lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi, at lilipulin ko sa balat ng lupa ang lahat ng nilalang na nilikha ko. Genesis chapter 7 verses 1-4. Si Noe ay sumunod sa Diyos at pumasok sa arka, kasama ang kanyang pamilya, at ang mga hayop na iniutos sa kanya ng Diyos. Siya ay 600 taong gulang nang bumagsak ang baha sa mundo. Sa araw na itinakda ng Diyos, ang mga bukal ng dakilang kalaliman ay nabasag at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa earth sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ang tubig ay tumaas at tumaas ng malaki sa ibabaw ng lupa, na naging dahilan upang lumutang ang arka sa ibabaw ng tubig. Tumaas ng husto ang tubig, anupat natakpan nito ang lahat ng matataas na bundok na umiiral sa ilalim ng buong langit, na umaabot sa 15 siko sa itaas ng mga taluktok. Kaya, ang mga bundok ay ganap na natakpan, at lahat ng buhay na gumagalaw sa earth ay namatay, kabilang ang mga ibon, baka, at ligaw na hayop. Ng lahat ng nilalang na gumagapang sa lupa, at ng lahat ng sangkatauhan, lahat ng may hininga ng espiritu ng buhay sa mga butas ng ilong nito, lahat ng nasa tuyong lupa ay namatay, at bawat nilalang na nasa ibabaw ng lupa mula pa noong una ay nalipol, ang tao at mga hayop, mula sa mga gumagapang hanggang sa mga ibon sa himpapawid. At si Noe lamang at ang mga kasama niya sa daong ang natira. Sa Genesis chapter 7 verses 11-23. Noe at ang mga kasama niya sa ang arka ay nahiwalay sa mundo sa loob ng 150. Noong panahong tinakpan ng tubig ang lupa, hindi kinalimutan ng Diyos si Noe. Pinahihip niya ang hangin sa ibabaw ng mundo, at nagsimulang humupa ang tubig. Ang mga bukal ng kalaliman at ang mga bintana ng langit ay sarado, at ang ulan ay tumigil. Unti-unting humupa ang tubig. Pagkaraan ng 150 araw, ang tubig ay bumaba ng sapat upang ang arka ay makapagpahinga sa ika-7 buwan, sa ika-17 araw ng buwan, sa mga bundok ng Ararat. Patuloy na bumaba ang tubig hanggang sa ika-10 buwan, at sa unang araw ng buwang iyon, nagsimulang lumitaw ang mga taluktok ng bundok. Genesis Kabanata 8 verses 1-5. Naghintay pa si Noe ng 40 araw at binuksan niya ang bintana ng arka na kanyang ginawa at naglabas ng isang uwak na nagpabalik-balik hanggang sa matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos ay nagpadala ng isang kalapati upang tingnan kung ang tubig ay humupa mula sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang kalapati ay hindi nakahanap ng lugar na mapapahingahan ang kanyang paa at bumalik sa kanya sa arka. Habang tinatakpan pa ito ng tubig sa ibabaw ng buong lupa, at iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang kalapati at dinala ito pabalik sa arka at hinintay ang iba. 7 araw at muling pinakawalan ang kalapati sa labas ng arka, at ang kalapati ay bumalik sa kanya sa gabi at narito. Ito ay may isang bagong dahon ng olibo sa kanyang tuka, kaya't nalaman ni Noe na ang tubig ay humupa mula sa lupa, at siya ay naghintay ng isa pang 7 araw at inilabas ang kalapati, ngunit hindi ito bumalik sa kanya. Genesis, Kabanata 8 verse 6-12. Pagkatapos ay tinanggal ni Noe ang takip ng arka, at nakita na ang ibabaw ng lupa ay tuyo, at sa taong 601 sa unang buwan sa unang araw ng buwan ang tubig ay natuyo mula sa lupain ni Noe. Inalis niya ang takip sa kaban, at nakita niyang tuyo na ang ibabaw ng mundo.
Sa ikalawang buwan, sa ika-27 araw, ang earth ay ganap na tuyo. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka sa arka, ikaw, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak. Arka. Lupa. Ilabas mo sila upang sila ay kumalat sa buong mundo, maging mabunga at dumami. Pagkatapos si Noe, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak, ay umalis sa arka. Ang mga hayop, lahat ng gumagapang, lahat ng ibon, at lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang mga pamilya, ay lumabas sa arka. Genesis chapter 8 verses 13 hanggang 19. Nag-alay ng handog na susunugin sa altar, at nakita ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi sa kanyang puso na hindi ko na mamahalin ang lupa para sa kapakanan ng tao sapagkat ang imahinasyon ng puso ng tao ay masama mula pa noong kanyang pagkabata at hindi na ako babalik. Sinaktan ang bawat buhay na nilalang tulad ng ginawa ko, habang ang lupa ay tumatagal ng paghahasik at pag-aani malamig at init tag-araw at taglamig araw at gabi. Hindi sila titigil sa Genesis, Kabanata 8 verses 20 hanggang 22 at pinagpala ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sinabi sa kanila na magpalaanakin at magpakarami at punuin niyo ang lupa at ang inyong katakutan at ang inyong pangamba ay sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa kalawakan. Langit sa lahat ng gumagalaw sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibibigay sa iyong mga kamay, lahat ng gumagalaw at nabubuhay ay magiging iyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkain na gaya ng berdeng damo, ngunit ang laman, kasama ang buhay nito ay hindi mo tiyak na kakainin ang iyong kapatid na lalaki. Sinumang magbubuhos ng dugo ng tao para sa tao ay mabubuhos ang kanyang dugo sapagkat ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan ngunit magpalaanakin at magpakarami at kalatan mo ang lupa sa kasaganaan at magpakarami dito. Genesis, Kabanata 9 verses 1 hanggang 7 at nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na nagsasabi, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa iyo at sa iyong mga lahi pagkamatay mo, at sa bawat bagay na may buhay na kasama mo, maging ang mga ibon at ang mga baka, ang bawat hayop sa lupa na kasama mo. Sa lahat na lumabas sa arka na tulad nito, kasama ang bawat hayop sa lupa, at itinatatag ko ang aking tipan sa iyo na ang lahat ng laman, ay hindi na muling lilipulin ng tubig ng baha, at na hindi na muling magkakaroon ng baha upang sirain ang lupa at sinabi ng Diyos ito ang tanda ng tipan na aking ginawa sa pagitan ko at itinatag ko ang aking busog sa mga ulap bilang tanda ng walang hanggang tipan sa pagitan ko at ng lupa, at sa pagitan ng lahat ng nabubuhay na nilalang na kasama mo. Sa tuwing magdadala ako ng mga ulap sa ibabaw ng lupa, at ang busog ay lilitaw sa kanila, aalalahanin ko ang tipan na aking itinatag sa pagitan ko at ng bawat buhay na nilalang ng lahat ng laman. Ang tubig ay hindi na magiging baha upang sirain ang lahat ng laman. Ang busog ay nasa mga ulap, at makikita ko ito upang alalahanin ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng lahat ng may buhay. Sa lahat ng laman na nasa lupa, at sinabi ng Diyos kay Noe ito ang tanda ng tipan na aking itinatag sa pagitan ko at ng lahat. Laman na nasa lupa. Genesis, Kabanata 9 verses 8 hanggang 17. Ang bahaghari ay ang simbolo ng tipan ng Diyos kay Noe. Ang lahat ng nilikha ay isang paalala ng katapatan at kabutihan ng Diyos na hindi iniiwan ang sangkatauhan, ngunit nag-aalok ng isang bagong pagkakataon para sa simula isang pangako na hindi na muling sisirain ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig ngunit pananatilihin ang buhay sa lupa ay isang pag-asa na Diyos. May plano siyang ibalik ang lahat ng bagay at balang araw gagawin niyang bago ang lahat. Napakalaking biyaya na mahal tayo ng Diyos at isinugo ang kanyang anak, si Hesukristo, na siyang bahaghari ng ating kaligtasan. Kaya nagtatapos ang kwento ng baha, at nagsimula ang kwento ni Noe at ng kanyang mga inapo, na nanirahan sa mundo at bumuo ng mga bansa. Ngunit iyon ay isang kwento para sa isa pang video. Iwanan ang iyong opinyon sa paksa sa mga komento, palaging igalang ang mga opinyon ng iba. Sana ay nagustuhan mo ang video. Kung ang nilalamang ito ay mahalaga sa iyo. Hinihiling ko sa iyo na suportahan ako sa iyong subscription upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming mga susunod na video. Ibahagi ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan. Bigyan ito ng isang like at mag-iwan ng iyong opinyon sa mga komento na ginagawang ang video ay umabot sa mas maraming mga tao nang magkasama maaari nating maliwanagan more minds and expand our understanding. Thank you for being here and may God bless you.